Hi guys! Dahil medyo sinisipag akong gumawa, wala pala yung ano. Hi guys! So, medyo sinisipag akong gumawa ng video ngayon and naisipan kong gawa ng content yung observation ko nung nag-i-start pa lang ako sa freelancing and ngayon. So, ayun guys, hi! Hi everyone! Hi, and para dun sa mga bago pa lang dito sa channel ko, hi, my name is Mary Det and I am a full-time freelancer. Nag-start ako sa freelancing noong 2018. So, ayun, i-share ko sa inyo guys yung observation ko and ito ay based lamang dun sa experience ko. So, ayun guys. And lately, parang wala kasi ako masyadong napapanood or nakikita na nag-share about sa ganito. Kung ano nga ba yung pagkakaiba ng freelancing dati and ngayon. So, ayun guys. So, ayun, based lang to sa experience ko guys ha. Huwag niyo akong i-bash. So, ayun, huwag niyo akong i-bash. Meron kasi ako mga video na nakikita na parang sobrang dali lang maging freelance or pasukin yung mundo ng freelancing. So, ang daling kumita ng 6 digits, ganon. And sana all, char. Pero ayun nga guys, ito, i-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea, lalo na dun sa mga gustong pumasok sa freelancing. So, ito lang. Kasi parang ang lagi kasi nating nakikita is yung parang yung nagkaroon ka na ng client, ganon, yung parang nasa easy, ano ka na, parang, actually guys, kahit magkaroon kayo ng client, hindi siya ganon kadali eh, kasi once na magkaroon kayo ng client, start pa lang yun eh, kumbaga parang dun pa lang magi-start yung journey mo, so, kailangan mong gawin ang lahat para ma-maintain mo, or, maging long-term client mo yung client na yan, kasi dito sa freelancing, yung client, pwedeng may client ka ngayon, bukas wala na. Ganun. So, ito na nga ang daldal ko, diba? So, actually dati, so 2018 pa nga, no, nung mga time na to, wala pa talagang masyadong gumagawa ng video or content about sa pagiging freelancer or work from home or virtual assistant. So, i-share ko din sa inyo yung observation ko or experience ko about dun sa online course dati and online course na in-enrollan ko recently. So, I think masasabi ko kung ano yung comparison or makakompare ko siya kasi nag-enroll nga ako dati nung 2018 sa paid course and nag-enroll din ako sa mga lately lang na mga recent na online courses. So, dati guys, ito yung masasabi ko dun sa course na in-enrollan ko. Grabe, sobrang, alam nyo yun, sobrang hands-on. Masasabi ko talaga na sobrang hands-on ng mga coaches namin dati. Sobrang sulit talaga yung binayad namin. And ayun, makakapagpatunay dyan yung mga classmates ko sa VA bootcamp dati kung merong makakapanood dito na nag-aral or nag-enroll sa VA bootcamp. Masasabi ko na sobrang worth it yung course na yon. And doon ako nagkaroon, isa sila sa naging reason kung bakit ako nag-earn ng client. And ayun, shout out nga pala dun sa mga coaches namin kay Sir Jason, Miss A, and Miss Holly. So ayun, nakaka-miss, grabe. Dati, sila lang kasi talaga yung nakita ko dati na course na parang, alam niyo yun, talagang yung parang hindi masyadong, paano ba sasabihin yun? Basta guys, hindi siya kagaya dito na parang masasabihin agad na yung parang sobrang dali, parang sasabihin sa'yo ng madali. Hindi, mahirap talaga guys. Actually, sobrang hirap makapasok sa freelancing pero i-guide ka nila. Meron silang step by step na kailangan mong sundin and hanggang sa hanggang sa mock interview. Meron silang ganon and grabe. As in talagang hindi kayo papabayaan as long as na syempre ginagawa nyo yung part nyo. Like
iba rin kasi yung nag-enroll ka tapos hanggang dun lang, hindi mo naman talaga inaral or hindi mo naman talaga sinunod yung sinabi ng coaches. And ayun, dati yung kung i-compare ko naman dun sa recent na in-enrollan ko, medyo, at saka ito guys ha, yung course ko dati, lifetime access siya. Actually ngayon parang pwede ko pa siyang ma-access eh. Pero yung lately na naanuhan ko, na-enrollan ko, parang ano siya, 1 year access lang. So, dapat talaga, kapag enroll kayo, dapat within 1 year matapos nyo yung course or else, kailangan nyo ulit magbayad. Parang ganun. Para ma-access nyo ulit yung mga course. Eh, lalo na dun sa mga nag-upgrade. Ito kasi, parang nag-enroll ako dito parang mga 2022. Parang ganun. Gusto ko lang mag-upskill or gusto ko lang magkaroon. May client na ako dito ha, guys. Nung nag-enroll ako dito sa recent course, meron na akong client. Dati kasi, nung nag-uumpisa ako sa freelancing, kahit may client na ako, nag-enroll ako sa mga courses. So, parang pag may makita akong online course tapos medyo mura siya, ganun, nag-enroll ako doon. Or parang pag minsan meron akong ganitong ugali dati na parang may nakita akong video na, oy, yung ganitong niche, malaki pala yung sahod. Ay, yung ganitong niche, malaki pala yung sahod. Ganun. So, parang gusto ko mag-enroll dun sa course na yun. So, naging ganun ako dati. Which is, since may client na nga ako, hindi ko siya natutukan. Kaya, ayun. Pero, parang kasalanan ko din. Kasi nga, yung course na yun, since meron lang timeline na 1 year para ma-access mo yung course na yun. So, dapat talagang finocus ko yung sarili ko para aralin yun. Kaya lang yun nga, dahil nga may work ako, so parang hindi ko siya masyadong naasikaso. So, ayun, siguro one thing din na kasalanan ko din. Kaya din siguro parang feeling ko hindi siya worth it. Dahil nga, 1 year lang, so hindi ko siya nabalikan. Parang ganun. Dati kasi yung course namin, nababalikan ko siya kahit nung may client na ako. Kung gusto kong balikan yung course namin, nababalikan ko siya. So, ayun. And actually, medyo marami akong course na na-enrollan dati. Pero hindi naman to ganun kamahal. Medyo affordable naman. So, yun lang talaga. Kahit siguro dati and ngayon, ang kailangan yung gawin is mag-focus dun sa course or dun sa tinuturo nung coach para magkaroon kayo ng client. Ganun. Kailangan, at saka hindi lang pwede na enroll ka lang na enroll. Dapat sundin mo and mag-take action. Kasi kung hindi mo siya gagawin or hindi mo gagawin yung tinuro, yun, parang feeling ko hindi rin siya effective. And isa pa pala guys, dun sa na experience ko dati nung nag-uumpisa pa lang ako. So, kung nanonood kayo dito sa video ko dati, wow, kala mo sikat. Pero kung na-share ko na din dito sa video, sa vlog ko, na na-hire ako ng client nang walang interview. As in, halos lahat ng mga naging part-time client ko dati, lahat yun nakuha ko ng chat interview lang. Actually, meron ako 2 or 3 yata na video call interview. Parang dun lang sa isa na ako natanggap, dun sa iba hindi na. Halos lahat talaga chat interview lang. Pero ngayon guys, lately, nagbabrowse ako sa Upwork and sa online jobs. And grabe, meron na dun video introduction, which is dati, isa yan sa kahinaan ko. I mean, sa masasabi ko na kahinaan ko, and kaya din medyo matagal ako nagkaroon ng client dahil takot nga ako sa interview. Tapos biglang papagawan ka ng self introduction. Parang siguro ngayon kaya ko na. Pero kung dati nag-uumpisa ako tapos meron ng ganun, parang feeling ko hindi lang 6 months yung itatagal na magkakaroon ako ng client. Siguro mga 1 year, ganun. Pero, kasi syempre magpa-practice ka pa ganun. So yun lang. Parang yun lang yung isa sa masasabi ko na parang downside. Pero syempre, kailangan pa rin talaga na mag-practice tayo ng communication kasi makikipag-usap tayo sa client, which is English sila dun, di ba?